Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. So, matagal-tagal, isang buwan din akong hindi nakapaggawa ng vlog. Kasi medyo busy, meron akong mga ginawang kailangan gawin. Kaya, for this past month, wala akong na-upload na ganitong vlog. Pero sa ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa kung gusto mong magtrabaho dito sa Japan. Okay, kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay i-click nyo na yung subscribe button at saka i-like nyo rin po yung video na to. And then, i-share nyo na rin po ito sa iba. And then, mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. Okay guys, so yun na nga. So yung topic natin sa vlog na ito ay kung gusto mo talagang magtrabaho dito sa Japan, dapat gawin mo to. So ano ba yung ibig kong sabihin? Kaya ako naisip yung topic na to kasi may mga tao or mga nagko-comment sa YouTube channel natin na meron silang mga negative comment. Hindi naman para sa akin yung negative comment, kundi kumbaga yung mindset nila, kumbaga parang mindset ng isang reklamador or sabihin na nating reklamador. So, para sa akin, so hindi maganda yung ganong mindset or yung ganong attitude. Dito sa Japan, hindi uubra yung ganong reklamador ka. Kasi dito sa Japan, ayaw ng mga Japanese na reklamador, ayaw sa reklamador. So, kung magrereklamo ka, siguraduhin mo na mayroon ka nang naisip na solution or possible solution man lang, suggestion na pwede mong i-add suggest na kasi mayroong ganitong problem akong nakita, halimbawa ganon. Kung magrereklamo ka, huwag mong idaan sa reklamo, kundi kahit magsabi ka ng reklamo or problem, at least mag-isip ka ng isang solution man lang na ganito. I-suggest mo na ganito. Kasi kung gagawin mo ay magrereklamo lang, wala kang naisip na possible solution, yun talaga ang magiging tingin nila sa'yo, reklamador ka. So, kaya ganun. Kaya hindi ina-advise na magreklamo kung wala kang naisip na solusyon. Pag nagreklamo ka, nagsabi ka ng side mo, nagreklamo ka or nagsabi ka ng isang problem, dapat meron kang naisip na isang solusyon na pwede mong isuggest. So yun, dun sila makikinig. So kasi, meron dun sa comment, matagal ng comment yun, mga ilang buwan na yata. So hindi ko lang nagawa ng vlog. So nagrereklamo sila kasi yun nga yung sa SSW na ang dami daw mga requirements, ang dami daw kailangang ipasang test tulad ng prometric daw, and then Japanese language. So yun, parang ayaw nilang, yung iba yata ayaw mag-aral ng Japanese language, gusto lang magtrabaho dito sa Japan. So hindi naman maganda yun, hindi pwede kasi yun dito sa Japan. Hindi lang magtatrabaho dito sa Japan, mamumuhay ka rin dito sa Japan, so kailangan mo talaga ng Japanese language. Kailangan mong matuto kahit yung basic man lang. At pag nandito ka na, may improve mo na lang yon. So, yun kasi yung mga mindset ng ibang tao. Gusto lang magtrabaho dito sa Japan pero ayaw nilang magsikap. Basta lang makapagtrabaho, okay na sa kanila. Pero, ang kailangan talaga ay kailangan nating i-improve yung sarili natin. Huwag tayo maging reklamador na ayaw mong gawin yung isang bagay. Halimbawa, ayaw mong mag-aaral ng Japanese kasi tinatamad ka o di ko alam kung ano yung mga reasons. Pero yun talaga yung kailangan. Kung gusto nating matupad yung pangarap natin, kailangan nating i-improve yung sarili natin, i-level up natin yung skills natin. Halimbawa na lang, dito sa Japan, gusto mong magtrabaho dito sa Japan, ang pinakaunang kailangang i-improve natin ay yung skills na magagamit natin kapag nagtrabaho tayo, and then yung Japanese language. Yung dalawang yun, kailangan mo na talaga na mag-aral ng Japanese language, and then mag-aral ng skills, kahit anong skills na gusto mo. Marami namang skills na pwede mong pagpilian. Mayroon yata nasa 14 categories yung SSW. So, working visa na yon, SSW. Pwede kayong mamili sa kahit anong industry kung anong gusto mong maging trabaho or kung ano yung line mo, kung anong linya mo yung gustong tahakin. So, kung ano yung pangarap mo, kung ano yung passion mong gawin, kung gusto mong welder ka, kung gusto mo sa construction, o kaya sa farming, agriculture, kahit ano. So, mamili ka lang dun sa 14 categories or industries. So,
So, ganun lang yung gusto kong sana maintindihan nyo na kung magtatrabaho kayo sa Japan ay kailangan nyong i-improve yung sarili nyo. Kasi kung ikaw yung Japanese employer, syempre, pipiliin mo yung at least marunong ng mag-Nihongo. And then, at least mayroon ng alam sa trabaho kaysa yung kailangan mo pang turuan. So, kaya, yung mga ayaw mag-aral, ayaw mag-level up ng skills nila ay dapat mag-isip-isip na, mag-level up na ngayon pa lang. Lalo na ngayon, mayroon na tayong, so babanggitin ko na rin to pero sa ibang topic ko sana to gagawan ng vlog ay yung topic na AI, Artificial Intelligence. Kasi kung hindi natin i-level up yung sarili natin bilang tao, bilang human, hindi natin i-level up yung mga skills natin, yung abilities natin, baka mawalan tayo ng trabaho. Bakit? Kasi mayroon ng AI rising of AI na. Kahit dito sa Japan, nagsisimula na yon. So, yung mga cashier noon, yung mga cashier ngayon dito sa Japan, nababawasan na. Pumunta ka sa mga supermarket, machine na, makina na yung mga cashier. Konti na lang yung cashier. Kahit sa mga gasoline station dito sa Japan, wala nang masyadong gasoline boy. Isang tao lang yung bantay, okay na. Kasi mayroon ng self-service dito. So, machine na lang din yung gagamitin mo para bumili ka ng gasoline. So, kaya kung bilang tao hindi natin i-level up yung sarili natin, baka yung mga AI na ang pumalit sa mga trabaho natin bilang isang tao. So, yun, kailangan nating i-level up din yung sarili natin kasi yung mga robot, nagle-level up din yan. Eh, kung tayo mga tao hindi magle-level up, yun, mawawalan talaga tayo ng trabaho. Okay guys, so sana naintindihan niyo yung point ko sa vlog na ito na yun lang naman yung kailangan natin gawin kung gusto nating matupad yung mga pangarap natin. Isa yon na kailangan nating i-improve yung sarili natin, maging better tayo everyday. Dapat nag-i-improve tayo everyday. In case na mayroon mang dumating na opportunity, magandang opportunity sa atin, at least handa tayong i-grab yung opportunity na yon. Kaysa hindi pa tayo handa, hindi tayo nag-level up. So, hindi yung kikilos lang tayo na mag-level up kapag nandyan nasa harap natin yung opportunity. Nasa harap na natin yung opportunity, hindi natin mag-grab kasi kulang yung abilities natin or hindi pa tayo masyadong nag-i-improve. So, kaya at least everyday, kahit wala pa yung opportunity na yan, hindi pa natin alam kung kailan darating yung magandang opportunity, at least everyday mag-improve tayo. Kung ano man yung gusto nating marating, kung ano man yung gusto nating i-improve sa sarili natin. Skills man yan, abilities, or kung ano pa man yan. Okay guys, sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito, sa sharing na ito, bilang isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay i-click nyo na yung subscribe button and then mag-like po kayo, thumbs up, and then mag-comment rin po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. Okay guys, hanggang sa muli. Napahaba yata yung aking vlog sa ngayon. Okay, hanggang sa muli. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. Bye-bye.